Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Mainit. Wala akong ibang maramdaman ngayon sa katawan ko, kundi ang init. Malamig ang buong lugar na pinagdalhan sa akin ni Nathan. Ngunit hindi maiwasang makaramdam ng pag-iinit ang buo kong katawan dahil sa lalaking yakap-yakap ako ngayon mismo. Napahinga ako ng malalim nang umangat ang kanang kamay niya at pinisil ang kanang dibdib ko. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko upang maiwasang mapadaing sa haplos niya. Sinusubukan kong hindi mapaungol, ngunit kahit simpleng paglandas ng daliri niya sa balat ko ay napapaawang ang labi ko. Nathan, pagtawag ko sa pangalan niya, hindi ko alam kung ano ang rason bakit ko ginawa iyon na kung tutuusin ay hindi ko naman alam kung ano ang kailangan ko sa kanya. Narinig ko naman ang mumunting tawa niya sa kanan kong tenga. It seems like you are affected with my touch already. Wala pa akong ginagawa. Baritonong bulong nito sa tenga ko. Dinilaan niya pa ako doon dahilan upang mapakintid ako mula sa kinatatayuan ko. And I wonder if you are already wet down there. Pagdagdag pa niya na tila namamangha sa sinasabi niya. At kasabay noon ay ang pag-angat ko sa ere matapos kumawala si Nathan sa yakap niya sa akin. Ni hindi ko namalayan iyon dahil sobrang bilis niyang kumilos. Napakapit ako ng mahigpit sa kanya at ipinulupot ko ang magkabila kong braso sa leeg niya nang buhatin niya ako na tila ba ay bagong kasal kaming dalawa. Ilang segundong nagtama ang aming mga mata. Ang kulay abo niyang mga mata ay tila nagliliyab at punong-puno iyon ng pagnanasa. Ako ang unang nag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi ko makayanan ang intensidad na binibigay ng pagtitig niya. Napapikit ako at sunod-sunod na napalunok. Pwede akong magpadala sa nangyayari sa amin, ngunit hindi pwedeng pati puso ko ay isasama ko. Kailangan ko mag-ingat sa bawat kilos ko. Nathan, saan mo ako dadalhin? Pagkuha ko sa kanyang atensyon nang mapansin kong dire-diretso na itong naglalakad paakyat sa hagdan. Ni hindi ko iyon napansin kanina dahil sobrang laki ng pinasukan naming ito. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa lugar na ito. Mas malaki pa ito sa kwarto ng hasyenda. Siguro ay kondo ito kung matatawag dahil narinig ko iyon sa kanya kanina nang nasa sasakyan kami. Tanging pagpisi lamang niya sa aking bewang ang nakuha kong tugon mula sa kanya hanggang sa makarating kami sa tapat ng isang pintuan. Binuksan niya iyon gamit ang kanan niyang kamay at saka kami pumasok doon. At katulad ng disenyo sa ibaba, kulay itim at puti rin ang pintura sa loob. Napakalawak noon. May napakalaking kama sa gitnang bahagi noon. Ang kulay ng kobre ng kama ay kulay asul. Ang kisame ay meron ding naglalakihang ilaw katulad sa ibaba. Habang may mesa naman sa gilid at may mamahaling computer doon. Meron ding mahabang kortina sa loob at napansin kong meron pang 2 pintuan. Ganito pala ang itsura ng lugar ng mayayaman. Walang-wala sa aming mahihirap. Tila isang daga lang kami sa kanila. Hindi pa rin ako binibitawan ni Nathan. Nagtungo ito sa pintuan na nasa kanang gawi ko. Binuksan niya iyon at bumungad sa akin ang salamin kung saan tanaw na tanaw ko ang refleksyon naming dalawa. Nag-iwas ako ng tingin doon, lalo na nang makita kong titig na titig sa akin si Nathan. At sa pag-iwas ko ng tingin ay bumungad naman sa akin ang hindi ko maipaliwanag na kung anong ngunit kulay puti iyon at puno iyon ng tubig. Tila swimming pool iyon, ngunit kaibahan lamang ay 2 tao lamang ang pwedeng maligo. Iginala ko pa ang paningin ko at sa pinakadulo ay nakakita ako ng bowl. Bahagya kasing nakabukas ang salamin na pinto doon. Nagsalubong ang magkabila kong kilay nang may mapagtanto. Banyo ba ito, Nathan? Namamanghang ani ko. Akala ko ay kung ano lang ang pinasukan namin. Akala ko ay opisina. Inilapag naman ako ni Nathan sa kumikintab na tiles na sahig. Bigla ay nakaramdam ako ng hiya.
unti-unting hinubad ni Nathan ang suot niyang t-shirt. This is the shower area, aniya at tinutukoy ang kinatatayuan naming dalawa. And there, ang nakikita mo, doon ang banyo. Tukoy din niya sa pinakadulong bahagi ng loob. Muli ay napaawang ang labi ko. Ang laki naman pala ng banyo nila. Mas malaki pa ito sa bahay namin. At alam mong elegante at napakalayo sa aming mahihirap. Dahil kumpara sa aming mahihirap, sa loob ng banyo, walang ibang makikita kundi ang bowl, timba na may tubig at tabo. Isahan pa iyon, hindi katulad ng sa kanya. Come here, my sweet Isabella. Join me here. Maliban sa tila pag-flash ng tubig sa sahig, paos sa tila ng aakit na boses ni Nathan ang nagpapukaw mula sa aking pagkamangha sa buong banyo niya. Isabella, babe, muling pagkuha ni Nathan sa atensyon ko. Winisikan ako nito ng tubig sa mukha ko. Napahalakak pa ito nang magulat ako dahil sa lamig ng tubig. Napakurap-kurap ako dahil doon at halos matigilan ako nang makitang nasa loob ng kulay puting maliit na version ng swimming pool si Nathan. Nakatayo ito doon at nakalahad sa akin ang kaliwang kamay niya. Ngunit mas nakakuha ng atensyon ko ay ang mapansing wala na siyang saplot sa buong katawan niya at ang bagay na nasa pagitan ng magkabila nitong hita ay tila sumasaludo sa akin. Napalunok ako at napaiwas ng tingin dito. Dahil sa pagkamangha sa buong paligid ay hindi ko na malayang nakahubad na pala si Nathan. I said join me here in the tub, Isabella. Hihintayin mo ba bang magalit ako sa'yo? Mula sa tila nangaakit na tono ng kanyang boses ay tumigas ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Tub? Sambit ko. Iyon ang tawag sa maliit na swimming pool na iyon? Yes, join me here now. But take off your clothes first. I want you bare and naked here with me. Maotoridad na boses na aniya. Napabuga naman ako ng hangin at agad na tumalima sa kanya. Ito ang pinunta ko dito. Katawan ko, ang puhunan ko, upang masolusyonan ang problema ng pamilya ko. Kaya wala akong karapatang magreklamo sa kahit anumang gustuhin ni Nathan. Yes, that's right. Make it fast, baby, for I am so ready to be inside you already. Malambing saad ni Nathan habang titig na titig sa ginagawa kong paghubad sa suot ko. Napaiwas ako ng tingin. Napansin kong iba-iba ang tawag niya sa akin. Masyado tuloy itong napapaghalatang kabi-kabila ang kanyang mga babae. Napailing ako. Likas siguro sa mayayaman na hindi makontento sa isa lang. Narinig ko ang pagsipol ni Nathan nang tuluyan kong mahubad ang t-shirt ko at tanging bra na lamang ang suot kong pang itaas. Punong-puno ng pagnanasa ang kulay abong mga mata nito. Akmang huhubarin ko na ang pagkakakabit noon nang bumangon muli sa tub si Nathan at lumapit sa akin. At sa isang iglap ay namalayan ko na lamang na nakapulupot na sa bewang ko ang magkabila niyang braso. Dahilan upang maramdaman ko rin ang matigas niyang panlalaki na tumatama sa aking puson. Napasinghap ako. Nathan? Sambit ko, lalo na nang mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Ramdam ko ang init na nilalabas ng katawan naming dalawa. Huwag mo muna itong hubarin. Hayaan mong ako ang gumawa nito para sa'yo. Paos na bulong niya sa kaliwang tenga ko. Ang kamay ni Nathan ay umakyat sa likuran ko. Inalis nito ang pagkakahuk ng bra ko. Akala ko ay aalisin niya iyon ng tuluyan sa katawan ko. Pero mabilis na bumaba ang kamay niya sa butones ng pantalon ko at kinalas niya iyon. Agad niya ring sinunod ang zipper noon at siya na mismo ang naghubad noon sa akin. Dahan-dahan ang paghubad niya hanggang sa lumuhod na si Nathan sa harapan ko. Marahan niya pang inangat ng paisa-isa ang magkabila kong binti para matanggal sa katawan ko ang suot ko. Nathan, naiusal ko sa gulat. Napahawak pa ako sa buhok niya nang imbes na tumayo na ay dahan-dahan ang pag-angat niya. Gamit ang kanyang labi na humahalik sa balat ko sa magkabila kong hita ay unti-unti rin siyang umaangat hanggang sa maramdaman ko ang mainit niyang hininga malapit sa pagitan ng hita ko. Matagal siyang nakatitig doon na tila may interesanting bagay na nandoon.
Naglumikot naman ang mga daliri ko sa aking mga paa dahil sa ideyang iyon, lalo na nang makita kong unti-unting ipinikit ni Nathan ang kanyang mga mata at inilapit niya sa pagitan na magkabila kong hita ang labi niya. Napahigpit ang hawak ko sa buhok niya at segundo lamang ang itinigal nang tumingala siya at muli ay nagtama ang aming mga mata. Umangat ang sulok ng labi niya, ngunit nanatiling seryoso ang kanyang hitsura. Hindi ko rin mabasahan ang emosyon ng kanyang mga mata. I really don't know what you have done to me, and your body really making me this crazy, Isabella. Tila nahihirapan ang baritonong boses nito sa bawat salitang binibitawan niya. Napapikit pa si Nathan, kasabay din noon ang mahina niyang pagmumura. I am already obsessed to the point that I am willing to worship your beautiful body. Dagdag pa niya nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata. Napaawang naman ang labi ko, hindi ko alam ang isasagot ko. Nanatili lamang kaming dalawang nakatitig sa isa't isa, hanggang sa umakyat ang magkabila niyang kamay sa bewang ko. Tila puno ng pagnanasang, pinisil niya ako doon at kasabay noon ay ang pagtayo niya. Sumandal siya sa tab at itinukod niya ang magkabila niyang braso doon. Muli niya akong pinasadahan ng tingin. Now, take off your undies. Paos na bulong niya. Napapikit naman ako at unti-unting sinunod ang utos niya. Bihag ni Nathan ang katawan ko at pwede niyang gawin ang lahat ng gugustuhin niya. Ngunit sisiguraduhin kong hanggang doon lang iyon at pareho kaming manginginabang sa isa't isa. Umalis sa pagkakasandal sa tab si Nathan nang tuluyan kong mahubad ang saplot ko at nakalantad na ang hubad kong katawan sa harapan niya. Nakalaylay lamang ang magkabila kong braso sa magkabila kong gilid at hindi na ako nag-abala pang takpan ang pribadong parte ng katawan ko. What a sight! So sexy and beautiful. Lumapit sa akin si Nathan. Punong-puno ng pagkamanghang, pinasadahan ng kamay nito ang kurba ng aking katawan. Are you aware that you are a goddess? Ha? My sweet Isabella? Bulong niya. Ang labi niya ay unti-unti nang pinapasadahan ang balat sa aking leeg. With your height, plus the shape of your body and your beautiful face, add to that your hair, you could really pass as a model. There's so lot of opportunities waiting for you outside the Cordoba. May kung ano pang sinasabi pa si Nathan, ngunit dahil unti-unti na akong nadadala ng sensasyong pinapadama niya sa akin ay hindi ko na inintindi pa iyon. Pero sa ngayon ay akin ka na muna. Pagmamay-ari kita at ipagdadamot kita sa iba hanggat hindi pa ako nagsasawa sa iyo. Dagdag pa niyang may otoridad sa tono ng boses sa pagkakasabi niya. Mabilis niya akong binuhat. Hanggang sa muli ay nakaramdam ako ng pag-angat ko sa ere. Ang kaibahan lamang ngayon kumpara kanina ay nakapulupot na magkabila kong hita sa bewang ni Nathan at nakayakap sa leeg niya ang magkabila kong braso. Naglakad dito patungo sa tab. Naupo siya doon habang nasa ibabaw niya ako. Bahagya akong nanginig dahil sa lamig ng tubig. Pero nang magsimula muling maglakbay ang kamay niya sa balat ko, ay tuluyan ang nag-init ang katawan ko. Napaliyad ang likod ko at kasabay noon ang pagpikit ko nang halikan ako ni Nathan sa labi ko. Nakapagtatakang mabagal ang pagkilos ng labi niya. Kaya naman ay nasabayan ko iyon. Mabagal ang halikan naming dalawa habang walang tigil ang kamay niya sa pagpisil sa magkabila kong dibdib. Samantala ay nanatili namang nakapulupot ang braso ko sa leeg niya. Ngayon naman ay bumaba na ang halik niya sa leeg ko. Para akong kinikiliti sa ginagawa niya. Kakaiba ang sensasyong ito. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako napadaing. Masasabi kong napakagaling ni Nathan sa larangan na ito at kaya niyang palabasin ang parte ng pagkatao kong ito.